Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. 10 minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ay matatagpuan sa 1 Corinthians chapter 15, verse 58 sa King James Version. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag tayo at huwag matinag. Mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. Ang ating pong pamagat ng ating pagbubulay-bulayan ay huwag maging NPC. Ayan. NPC, no permanent church. Ayan. Hindi ka naman misyonaryo, pero kung ang dahilan mo kaya ka palipat-lipat ay naghanap ka ng perfectong church, sinasabi ko sa iyo, habang buhay ka na lang palipat-lipat niyan at mahihirapan kang mag-grow spiritually dahil wala ka naman talagang makikita na perfectong church. Minsan, makikita ang tunay na pagkakristyano kung papaano ka ba humarap sa mga imperfection o mga pagsubok sa iyo sa buhay. Sa church mo na yan. Mahalin mo ang church mo. Anuman ang mga sitwasyon, may magandang dahilan kung bakit nilagay ka ni Lord dyan. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mapagmahal, Ikaw ay napako sa krus dahil sa aming mga sala. Salamat, Panginoon, sa walang katapusang pag-ibig mo sa amin. Salamat sa magandang umaga na iyong ibinigay. Salamat sa muli mong pagising sa amin, Panginoon. Aming itataas sa iyo ang aming mga kapatid sa pananampalataya na nangailangan ng kagalingan dahil sa mga karamdaman. Abutin mo sila, O Diyos, at ibalik mo ang kanilang mga lakas at pagalingin mo sila, Panginoon. Aming inilalapit ang aming mga kapatid na naghahanap buhay sa lansangan. Sila ingatan mo at proteksyonan mo sa mga masasama. Amin ding itinataas sa inyo ang aming mga kapatid na mangingisda na sila ingatan mo sa laot ng karagatan tulad ng pag-iingat mo sa iyong mga apostol na naroon sa laot nang ang malakas na hangin ay kanilang naranasan. At ito'y pinahinto mo. Amin ding inanataas ang aming mga kapatid na mga magsasaka na sila ay iyong ingatan sa kanilang mga pagsaka. Kung sila, O Diyos, ay magkaroon ng hanap pagkain sa hapag ang mga Pilipino. Lord, ang mga magsasaka ang nagpo-provide ng pagkain. Kung wala sila, O Diyos, wala pong makakain. Walang bigas, walang gulay. Kaya Lord, dalangin ko na patuloy mo silang ingatan at pagpalain mo sila sa kanilang mga buhay. Amin ding inilalapit sa iyo ang aming mga kapatid na naghahanap ng trabaho, lokal man o abroad, naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng iyong banal na Espiritu upang sila ay magkaroon ng hanap buhay
Salamat, Panginoon, sa mga kasagutan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Porket feel mo, di ba, ka na masaya sa simbahan mo? Tatalon ka na lang? O lilipat ka na ba ng ibang simbahan? Porket nireview ka lang ng pastor mo sa pagkakamali mo, tatalon ka na lang? O lilipat ka na ba ng ibang simbahan? Porket may nakita kang mali o na-open ka, tatalon ka na o lilipat ka na ng ibang simbahan? Palaala lang din, mga kapatid ko, walang perfectong tao sa loob ng simbahan. Ang church ay parang hospital dyan. Porket di ikaw ang pinili ng taong gusto mo sa simbahan, tatalon ka o lilipat ka na ng ibang simbahan? Porket may misunderstanding lang kayo ng pastor mo o ng ka-churchmate mo, tatalon ka na o lilipat ka na ng ibang simbahan? Porket di ka lang convenient sa simbahan mo, mainit o maliit, tatalon ka na o lilipat ka na ng ibang simbahan? Porket may nagyaya sa'yo na lumipat sa simbahan, tatalon ka na o lilipat ka na ng ibang simbahan? Merong tinatawag na transferring. Dahil lumipat ka na sa malayong lugar, doon ka na nakatira at malayo ka na sa simbahan mo. Pwede ka na magpaalam sa pastor mo na lumipat sa ibang church na malapit sa lugar mo na same naman ang doctrine at same ang pagtuturo. Depende sa mga personal issue na talagang very foul na di may iwasan sa loob ng church, na talagang kailangan lumipat para maiwasan ang ganoong pangyayari. May pagkakataon din ang church niyo ay nagiba ng turo at doktrina na alam mo na salungat sa Biblia. Pwede ito din ang mga dahilan para lumipat ka. Biblical din ang pagtitiwalag sa simbahan na kapag ang miyembro ay nakagawa ng di kanais-nais at nagkakokos ng paghahati-hati sa loob ng simbahan, maaari siyang itiwalag para di madamay ang iba. Pero kung mababaw ang dahilan, wag na wag tayong tatalon o lilipat ng ibang church. Mahalin mo ang church mo na masasabi mo na doon ka natututo, doon ka ginagamit ng Panginoon sa gawain niya, na doon ka tinanim o nilagay ng Panginoon. Huwag kang Kristiyanong palaka, kapatid, na patalon-talon ka sa mga simbahan. Huwag mong iwan ang simbahan kung saan ka talaga ang Diyos ikaw ay nilaan. Manalangin tayo. Salamat, Panginoon, sa panibagong araw at buhay. Inialay po namin inyo sa ang buong araw na ito at ang aming pamilya. Naway gamitin mo kami sa aming mga iglesia, sa aming mga simbahan bilang instrumento ng iyong salita, Panginoon. Na hindi kami palipat-lipat ng mga simbahan, na hindi kami palipat-lipat dahilan lang sa mga hindi nagugustuhan, Panginoong Diyos,
Alam mo kung ano ang nawa sa aming loob. Gabayan mo kami at patnubayan mo po kami sa araw na ito. Maging ang aming buong pamilya, ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan. Maraming salamat po, Diyos, sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen.